A journey to the past ang pwedeng ma-experience sa isang amusement park sa Clark sa Pampanga. Wala ring shortage ng mga aktibidad na pwedeng gawin doon, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit dinayo ito ng pamilya mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Mel, sinulit na marami nating mga kababayan ang long weekend at holiday ngayong araw para makabonding ang kanilang pamilya sa lugar na hindi ka lang mag-enjoy, matututo ka pa. Mula pa sa iba't ibang panig ng bansa, ang mga pamilya nagsipuntahan dito sa Clark, Pampanga ngayong holiday. Merong galing sa Baguio, Metro Manila, Pampanga, at meron ding mula pa sa Bukidnon sa Mindanao. Lahat sila iisang layon. Makabonding ang pamilya habang ipinagdiriwang ang iba't ibang espesyal na okasyon. Pinili namin dito sa Dinosaur Island, especially dito sa Clark kasi maraming mga attractions. 7th year wedding anniversary na rin namin. And as a father, I think yung ma-fulfill ko lang kung anong gusto nila, yun na rin yung gift ko sa sarili ko sa Father's Day. I have fun! Kakaibang experience ang hatid ng isang amusement park dito kung saan magkakaroon ng pagkakataon ang mga namamasyal na makita ng malapitan ang aabot sa halos 30 mga life-size animatronic dinosaurs na di lang gumagalaw, may tunog din ng tunay na dinosaur. Kaya ang 2 taong gulang na si Carl, bukod sa enjoy, hindi na halos maiwan ang mga paborito niya raw na dinosaur. Yung baby po namin ay mahilig sa dinosaurs because of the shows that he watched. Mahilig kasi sa dinosaur talaga. Like every time when he watches TV, it's always dinosaur. Amazing. Hindi ka lang po mag-enjoy po dito sa Dinosaur Island. Marami ka pa pong matututunan. Science, we have the Encyclandites, we also have the Wonders of the World. It's all about history. And Dinosaurs Island, about sa mga dinosaurs po, dinosaur era in short. Mapadayuhan, hindi pinalagpas ang pagkakataong ma-enjoy ang mga atraksyon dito. I saw a big T-Rex. It's a nice one. We saw a lot of dinosaurs. These are a lot of dinosaurs that we saw in the movie. I feel really happy. This has been on our list to do for quite some time. So today was a perfect opportunity to just take the family out. Isa sa mga highlights dito sa Dino Trail ay ang encounter with a T-Rex. At hindi lang basta enkwentro dahil magkakaroon ka pa ng pagkakataong pakainin ang T-Rex nitong baby raptor dinosaur. Kaya talaga namang mapabata o young at heart nag-enjoy sa iba't ibang tampok dito. Pwede ring sumakay ng tren sa Jurassic Jungle Safari, matuto sa Fossil Museum at Miniature Wonders of the World. Pati na rin sa Insectlandia kung saan malapitan ding makikita ang mga higanteng tarantula, langgam, ipis, walking stick, grasshopper at iba pa. This is something new for us, very new experience, and especially para sa akin as a grade 1 teacher. I could share this to my pupils sa Bukidnon. Wala kasing ganito dun sa amin. Pero pinaka nag-enjoy ang marami sa isa sa mga tampok na atraksyon. Ang mga dancing raptor na bigla-bigla na lang nanununggab at kunwaring nangangagat. Kaya not advisable for the faint of heart. Meron ding picnic ground kung saan pwedeng mag-relax lang ang magkakaanak. Mel, sa mga naghahanap naman ng mas extreme adventure ng mga bata, meron din ditong kiddie zipline, pati na rin wall climbing. Mel? Sige, enjoy ka dyan, ha? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Kung akala ninyo tapos ng matitinding eksena sa Kapuso Prime Action series na Black Rider dahil sa pamamaalam ng ilang character sa madugong Red Wedding episode, aba, nagkakamali kayo. May mga posible pang magbalik sa kanila at may abangan ding transformation sa character na ginagampanan ni Yazzie Pressman. Ichichika yan ni Nelson Canlas. Magigising na si Elias, played by Ruro Madrid, mula sa madilim na bangungot ng madugong Red Wedding episode kamakailan sa Black Rider. Na ikinasawi ng kanyang kaibigan na si Paeng, played by Matteo Giticelli, at iba pang karakter sa serye. Si Punks daw agad si Ruro sa pagkawala ng mga naging kaibigan niya sa taping ng serye. Hanggang ngayon hindi pa rin siya totally nagsisink in sa akin yung mga
dating cast ng Black Rider na ngayon wala na yung mga characters sila. Pero hindi raw lahat ng inakala nating nasawi sa eksena, tuluyan ang mawawala. At yan daw ang isa sa mga dapat abangan ng mga manonood. Sino pa ba yung mga mabubuhay? May mga mabubuhay, may mga makakaligtas doon sa may mga makakaligtas, may mga mawawala. Bukod dyan, hindi raw dapat palampasin ang panibagong revelasyon sa karakter ni Bane, played by Yasi Pressman. Sino ho kayo? Kami ang mga magulang mo. Bane version 2.0 bilang si Vanessa. Sa tindi ng mga past at upcoming episodes sa GMA Prime Action Series, talagang pagod is win daw para kay Ruru. Pero gaya ng kanyang karakter sa Black Rider, wala ring uurungang mga challenges ang ating bida. Pag binasa namin yung script, kaya ba natin to? Talagang halos araw-araw, puro action scenes yung ginagawa namin, drama. It was very challenging na pagsabayin ang action at drama genre. Very challenging pero sobrang gusto ko yung mga ganitong klaseng challenge. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa pagpapatuloy ng pagsilip namin sa issue sa construction ng new Senate building, nakita ng GMA Integrated News Research na kasama sa kontrata ang ilang mamahaling materyales para sa interior nito. Ang special report sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa Phase 1 at 2 ng pagpapatayo sa new Senate building sa Taguig, iisa ang kontraktor, ang Hillmarks Construction Corporation. Pero kung ang kontrata para sa Phase 1 ay dumaan sa competitive public bidding, ang kontrata para sa Phase 2 ay negotiated procurement o walang bidding. Ito ang paraang pinili ng Senado para raw masunod ang timeline, maging mas maayos ang koordinasyon at mas matitiyak daw ang responsibilidad at pananagutan kung iisa lang ang kausap para sa Phase 1 at 2 ng proyekto. Ang lumagda, sina DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa panig ng gobyerno at si Hillmarks Chairman of the Board, Efren Canlas, sa panig ng kontraktor. Ang halaga ng kontrata nasa mahigit 2.375 billion pesos para sa fit-out construction o ang pagpapagawa ng interior space. Sa pagsilip ng GMA Integrated News Research sa kontrata, nakita ang budget para sa materyales at mga gawain para sa mismong gusali. Pinakamahal ang finishing and other civil works na umaabot sa 1.45 billion pesos. Sa mga item dito, lagpas 185 million ang alokasyon para sa iba't ibang klase ng tiles. Pinakamahal ang laminated wood tiles na nagkakahalaga ng 75,000 pesos per square meter. Naglaan din ng mahigit 142 million pesos para mapaganda ang acoustics ng gusali. Pasok dito ang acoustic louver windows na nasa halos 200,000 pesos per square meter. Mapapansin din sa kontrata ang low emissivity insulated vision glass para sa mga bintana na lagpas 100,000 pesos kada square meter. May special na coating ng salamin para hindi masyadong malamig o mainit sa loob at bomb film o karagdagang proteksyon sakaling magkaroon ng pag-atake o pagsabog. Naglaan din ng halos 87 million pesos para sa glass fiber reinforced concrete cladding panels na halos 58,000 per square meter ang halaga. Mapapalamutian din ang bagong Senado ng 6 na klase ng decorative stone na may kamuang halagang 10 million pesos. Pinakamahal sa mga ito ang 59 na piraso ng Kalakata silk marble na halos 54,000 pesos ang halaga kada square meter. Halos 262 million pesos naman ang inilaan para sa generator at halos 119 million para sa lighting fixtures and lamps. Sa mechanical works, halos 116 million pesos ang gagastusin para sa elevator at escalator at lagpas 62 million pesos para sa air conditioning. May inilaan ding 75 million pesos na provisional sum sakaling magbago ang dami o halaga ng mga item dahil sa mahabang panahong lumipas mula pagdisenyo hanggang aktual na pagsisimula ng proyekto. Sa ginawang review ng Senado sa gastusin sa gusali, lumabas na umaabot na sa 8.9 billion pesos ang Phase 1 ng proyekto. Ang kontrata para sa Phase 2 ay nasa 2.375 billion pesos.
habang may nakalaang budget para sa Phase 3 na 10.33 billion pesos. Hindi pa kasama dito ang pinambili sa lupa na kinatatayuan ng gusali sa Navy Village, Taguig na nasa 1.649 billion pesos. Ang suma total sa ngayon nasa 23.254 billion pesos. Ayon sa DPWH, posible pa raw magkaroon ng Phase 4 para sa mga konsiderasyong pangseguridad ng mga senador. Wala pang halagang ibinigay para dito. Patuloy naming hinihinga ng pahayag ang Hillmarks, ang DPWH at ang mga senador na namahala sa proyekto. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras. Mahigit isang buwan na lang bago ang inabangang concert ni Julian San Jose at Stel ng SB19. Ang mga paghahanda sa pinakainabangang team-up sa chika ni Aubrey Carampel. Ready na ang makijam sina Asia's Limitless star Julian San Jose at SB19 Stel sa kanilang first concert together. And not just one, but 2 nights silang pwedeng makasama sa July 27 and 28 sa New Frontier Theater. Sagot na ng power duo ang playlist na very hands-on sa kanilang choice of songs for a guaranteed fun and memorable show para sa kanilang fans. Gusto namin mabigay talaga yung best performance namin together kasi nga this is our first time. We want to make sure that everybody can relate to our songs or yung pinaka-repertoire namin. Hindi lang syempre yung mga kanta namin but yung mga songs na nasasabayan nating lahat. Si Paolo Valenciano ang magdidirect ng concert na very open to collab with Julian Stel. Sa pictorial pa lang, nakatutok na si Direk Paulo. Kita ng araw agad ang kanilang chemistry. You're really going to see parang two of the country's best performers coming together, and I feel that's something that the fans are really gonna enjoy. The Julian Stel ang ating tinig concert ay collaboration ng GMA Synergy, GMA Entertainment Group at 1Z Entertainment. Pwede nang bumili ng tickets sa lahat ng Ticketnet outlets nationwide at online sa ticketnet.com.ph. Bukod sa concert, inaabangan na rin ang muling pag-upo ni na Julian Stel sa iconic red chairs. This time as coaches naman ng The Voice Kids Philippines na soon ay mapapanood sa GMA. Sobrang excited ako, sobrang excited kami na makita yung kung ano yung mai-offer nila at kung ano yung mga talento at mga kaya nilang gawin at ma-showcase nga sa The Voice Kids stage. Excited kaming marinig yung mga boses sa likod ng red chair kaya naman makita tayo soon. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.